Alam niyo ba, bago binaril si Rizal, ay mayroon sa salitang binanggit at sa kanya rin mismo nang galing ang salitang ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Pero alam niyo ba, kabayan, sa huling sandali ng buhay niya bago siya barilin, ay hindi wikang Pilipino ang kanyang binanggit. Ba't salungat ito sa kanyang mga sinasabi? At dahil dito, marami sa mga kababayan natin ang nagtataka. Bakit nilabag ng ating pabansang bayani ang kanyang sariling salita? Ano bang direktang sinabi niya bago siya bumagsak? At bakit nakita natin siya nakatingala sa langit pagkatapos ng putok? Huwag ka nga alis, kabayan, dahil sa video ito, isisiwalat ko ang buong katotohanan. December 30, 1896 na umaga, sa Bagong Bayan inilabas si Rizal mula sa Fort Santiago. 8 niyang kasamang sundalo ang inutusan na bumaril sa kanya at sa likod naman nito nakahanda rin yung 8 sundalong Kastila na kung tatanggi ang mga Pilipino ay sila na rin ang babarilin ng mga ito. Ipinatayo si Jose Rizal ng nakatalikod sa mga babaril sa kanya bilang tanda ng parusa sa sinasabing pagtaksil. Hiniling naman ng ating pambansang bayani na barilin siya na nakaharap pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Ang tanging hiling niya lang na huwag siyang tamaan sa ulo ang sinunod ng mga sundalong Espanyol. Bago pumutok ang mga baril, malakas na binigkas ni Jose Rizal ang salitang consumatum est, na ang ibig sabihin nito sa wikang Pilipino ay tapos na. Wala itong ibang kahulugan, mga kabayan. Wala rin itong ibig sabihin. Dahil sa panahon ni Rizal, ito ang wika na ginagamit ng nakapag-aral ng simbahan at ng karunungan. Latin din ang ginagamit kung ang usapan ay seryoso, formal, at may malalim na ibig sabihin. Para sa kanyang huling sandali, ito ay isang paraan ng pagpapatunay na hanggang sa dulo ay hawak niya ang kanyang prinsipyo at edukasyon. Hindi dahil nakalimutan niya ang kanyang sariling wika. Para sa kanya, noon, ito ang pinakamataas na paraan para magpadala ng mensahe, hindi lang para sa atin, kung hindi para sa lahat. Pagkatapos ng 8 putok na tumama sa kanyang likod, ang ating pambansang bayani ay hindi bumagsak ng nakadapa. Sa halip, pinilit niya ang kanyang sariling katawan na humandusay na nakaharap sa langit sa mismong sinisikatan ng araw. Ipinakita niya sa lahat na hindi siya taksil at hanggang sa huli ay puno siya ng paninindigan at pag-asa sa bayan. Ngayon po ay malinaw na sa ating lahat kung bakit ang ating pambansang bayani ay nakatingala sa langit pagkatapos ng putok at kung ano ba ang kanyang sinabi sa huling sandali ng kanyang buhay. Bagamat binigkas niya ito sa salitang Latin, hindi ito nangangahulugan na hindi niya mahal ang ating sariling wika at hindi rin ito pwedeng ituring pagtaksil o paglabag sa kanyang mga salita. Hanggang dito na lamang po at masaya ako't nakarating kayo sa huling bahagi ng video ito. Maraming salamat din sa panunood dito sa Gunners Knowledge Hub. See you next video.